Hello mga savings, welcome for another video. So ang di-discuss pala natin in this video is yung latest, yung time deposit ng GoTime. So napakagandang addition nito sa mga time deposit natin sa mga digital bank. Ako personally, medyo malaki na yung kinita natin. So pagdating sa time deposit sa mga digital bank, nakagawa na ako ng maraming video regarding dyan. So and then for this one, magandang addition to, time deposit. So dito naman sa time deposit ng GoTime may kumbaga may positive and negative dito. So which is i-discuss natin. So kung interested ka sa ganito content, this video is for you. So all you need to know ulit. So start na tayo. So, para makapag-open ng time deposit, so sa GoTime app, so makikita nyo, USD time deposit by USD save for a fixed term. So, i-replicate lang nila yung rate ng USD to peso, Philippine peso. So, eto siya. So, kapag clinic nyo to USD time deposit sa mismong app, ito yung lalabas. Grow your saving in USD, earn up to 50% interest. Tapos yan, ipapakita niya yung exchange rate, buy in USD, which is 56.04. Medyo mataas yan compared dun sa latest na exchange rate. So, kung makikita nyo to, same time ko yung venue, 55.65. Tapos dito, 56.04. So, yung cents na yon is magve-vary yun depending sa time deposit na ilalagay nyo. Tapos, syempre, mas mataas. Mas Siyempre, para kumita naman si bank, mas malaki yung buy kaysa sa sell. Tapos, yung term naman niya is 3 months and 6 months, which is parehas na 5%. So, promo lang yan, introductory for promo yan. Pero, i-discuss ko rin later na yung 3 months, later on, magiging 3% yan. And then, yung 6 months, yun yung magiging 3.5%. So, and then, so, ito naman, so, sa mga nagtatanong, meron bang kita dito sa USD time deposit? Kasi ang ginagawa dito ni GoTime, kumbaga nire-replicate lang niya yung peso to USD. So, magandang addition to pagdating sa pagda-diversify ng fund natin. Kaya lang, yun nga, may risk dito. So, ang risk naman dito kapag bumaba yung dollar sa peso, kumbaga yung conversion ng peso to dollar. Pero, ang kagandahan niyan is kumbaga kum, kumbaga mape-predict natin yan eh. So, dito muna tayo. So, sample, nag-start ito last 2 months ata. So, ito na yun. Ito yung masakit na part nun. So, sample lang, June or July nag-start siya. Tapos, nag-buy ka around 57, 58 to 59. And then, 3 months after nyan, i-withdraw mo siya ng 56. So, lugi ka ng 3 pesos. 3 to 4 pesos per 1 USD. So, yun yung malaking risk dyan. So, ang kagandahan yan, kapag mag-open ka ng time deposit, kapag mababa yung market natin. So, sample ngayon is nasa 50, 55 or 56 yung nasa app ng GoTime. So, ang expected natin yan after 3 to 6 months is mas tataas yan. So, ito yung projection naman yan. So, ito yung projection ng Metrobank. Metrobank lang ginawa ko dito para mas kilala. Pero as per BSP, governor pa rin naman to as of May 16, 2024. So, makikita nyo, ang projected dito, focus na lang kayo dito sa USD ng end of 2024 is 56.10. So, yung rate dito is 56.04. So, kung mag-open kayo September, October, November, December, so hindi siya gana magbabago. So, kikita kayo ng 5%. So, yun. So, mape-predict nyo siya kahit papano. So, sample dito. So, kung nag-buy kayo dito sa portion na mataas, lugi na talaga kayo. So, kumbaga instead na kumita, nalugi pa kayo. So may risk to. Kumbaga may volatility. Pero basta marunong kayo maglaro ng market, medyo sanay na kayo, may kita dito. And then yun nga, 56.10, and then ito na yung all you need to know regarding this time deposit. So minimum deposit is 1 USD. So now is 55 or 56.10. Max deposit amount, no limit. Max deposit per user, no limit.
So, yun yung maganda. So, etong max deposit per user, kung ilan time deposit yung pwede nyong gawin. So, kahit ilan. Halimbawa, nararamdaman nyo na masyado na mababa yung um, conversion ngayon na mas tataas pa. So, pwede kayo mag-open na mag-open. So, and then, time deposit term, 3 months and 6 months. And then, interest rate per annum, ito. Ito pa yung isang i-discuss natin. So, ito siya. So, interest rate per annum. So, per annum siya, hindi siya monthly. So, per annum is 5%. After promo is 3% yung 3 months and then 3.5% yung 6 months. And then, interest rate per month. So, kasi ito, lagi itong binabandera na per annum. Pero, in reality, per month niya is 0.417% lang. And then, yung 3 months naman is 1.251%. And then, yung 6 months naman is 2.15%. So, babawasan pa yan ng tax, which is i-discuss naman natin dito. Ang kagandahan naman dito sa time deposit na to is yung tax niya is, since USD siya, is 15%. Unlike sa Philippine time deposit is 20%. Kung gusto nyo namang walang tax, yung mga Pag-ibig MP2, which is 5 years pataas. Pero sa mga short term, ito, ang lamang nito is 15%. And then, isa pang kagandahan dito is fees and penalty. So, ang kagandahan dito, para ka lang naglagay talaga ng pera kasi pwede mo siyang withdrawin anytime. Tapos, wala siyang fees for early withdrawal. So, unlike sa halimbawa, Uno Digital or Tonic, kapag nag-withdraw kayo ng may certain period of time, may timestamp kayo, tapos yung may penalty pa kayo, tapos yung interest babawasin dito. Kumbaga pag nag-rate ka ng time deposit, kinailangan yung pera. So, madali siya withdrawin. No fees and penalty. And then, yung renewal pala nito is auto-renew. So, dapat ma-monitor nyo yung kumbaga yung time deposit kung kailan siya mag-expire or magte-tenure para makuha niyo yung pera kasi mag-auto-renew siya. Although, kapag nag-auto-renew, madali rin naman na-withdrawin. So, yun. I think yun na lahat eh. Medyo basic lang tong time deposit ng GoTime ito. Create nila to for USD. So, na-replicate nila yung rate, kumbaga yung conversion ng USD to peso. Pero, kumbaga kung kikita pa kayo dito, kikita kayo kasi lalo na kung no limit siya. So, kung tingin nyo confidence kayo, although may projection naman, sample itong projection, kung gusto nyo subukan, pwede nyo naman subukan yung 3 months, yung 6 months medyo risk. Pero kasi mababa na itong 55.65 eh. Yung next na mas mababa dito is February. Pwede siguro pero hindi. Naayon yan sa projections, I think So, nasa ganyan pa rin yan sa 56 to 57. So, tataas pa siya. Tapos, ang advantage na 15% lang yung interest rate. Tapos, no fees para sa mga withdrawal. So, kung may kikita pa rin kayo. Hindi lang ganun kalaki pero still, kikita pa rin kayo. So, yun lang in this video. So, kung nag-enjoy kayo sa video na to at nakapagpalinaw regarding sa mga question nyo regarding dito sa latest time deposit ng GoTime. So, please like, comment, and subscribe. Thank you.